However, Martin attacks. Cuervo has another. Sa mundo ng boxing, hindi sapat ang malinis na record upang makuha ang respeto ng mga kritiko at tagahanga. Martin! At sinabi na ng kanyang corner. Wala na. Ang kalidad ng mga nakakalaban ay isa sa pinakamahalagang pamantayan upang masukat ang tunay na kakayahan ng isang boksingero. Drop here as well, Rico. Oh, he gets it. Oh! Isa si Carl James Martin sa mga boksingerong madalas punahin dahil sa umano'y kawalan ng sapat na hamon mula sa mga nakaharap niyang kalaban. Sa kabila ng kanyang impresibong record na walang talo, marami ang nagsasabing hindi pa niya nasusubukan ang tunay na init ng laban kontra sa mga elite na boksingero sa pandaigdigang antas. Ang kanyang reputasyon bilang Wonderboy ng Pilipinas ay patuloy na umaani ng paghanga. Ngunit hindi maikakaila na ang mga nakalaban niya sa nakalipas na mga laban ay nagbibigay daan sa mga tanong kung hanggang saan ang kaya niya sa isang mas mataas na antas ng kompetisyon. Ang pagiging walang talo ay hindi sapat kung hindi suportado ng laban kontra sa mga tinuturing na pinakamahusay sa dibisyon. Narito ang 5 huling nakalaban ni Carl James Martin kasama ang kanilang mga record at ranggo na maaaring magbigay liwanag sa duda ng ilan. Noong December 17, 2022, hinarap ni Carl James Martin si Comrades Nantapech mula sa Thailand. Ang veteranong boksingero ay may record na 29 wins at 5 losses. Ang laban ay ginanap sa CCDC gym sa Barangay Poblacion, La Trinidad, Benguet, kung saan sa ikalawang round pinatunayan ni Martin ang kanyang lakas sa pamamagitan ng knockout na nagbigay sa kanya ng bakanteng IBF Pan Pacific Super Bantamweight title. Bagamat kahanga-hanga ang karanasan ni Nantapech, wala siya sa ranking sa Super Bantamweight Division na nagdulot ng tanong sa kalidad ng kanyang panalo. Pagkalipas ng 8 buwan, noong August 19, 2023, muling nagpakitang gilas si Carl James Martin sa Ilorde Sports Complex sa Parañaque. Hinarap niya si Oscar Dugue, isang boksingerong mula sa Tanzania na may record na 11 wins at 6 losses. Ang laban ay tumagal ng 10 round kung saan nagwagi si Martin sa pamamagitan ng unanimous decision. Bagamat matagumpay, muling binatiko si Martin dahil ang kanyang kalaban ay hindi kabilang sa hanay ng mga nangungunang boksingero sa mundo. Noong December 18, 2023, isang taon matapos ang laban niya kay Nantapech, nagwagi si Martin ng bakanting WBO Global Super Bantamweight title matapos talunin si Chaiwat Botratok, isang boksingerong mula sa Thailand. Sa Ilorde Sports Complex din ginanap ang kanilang laban kung saan natalo si Botratok sa ika-6 na round sa pamamagitan ng technical knockout. Oh, he's sensing something. Subalit, ang record ng kanyang kalaban na nakaranas na ng 8 talo ay hindi may tuturing na kahanga-hanga na naging dahilan ng patuloy na pagdududa sa mga kalaban ni Martin. Sa kanyang unang laban sa labas ng Pilipinas noong September 7, 2024, hinarap ni Carl James Martin si Anthony Jimenez Salas mula sa Mexico. Ang laban ay ginanap sa Culiacan, Sinaloa, Mexico. Si Salas na may record na 10 wins at 5 loss ay hindi nagtagal sa harap ni Martin na nagwagi sa pamamagitan ng knockout sa ikalawang round. Bagamat impresibo ang kanyang panalo, muling binigyan diin ng mga kritiko na si Salas ay hindi nakaranggo sa pangunahing organisasyon ng boxing.
Dumating ang December 7, 2024 sa kanyang pinakahuling laban, dumayo ulit si Carlamis Martin sa Mexico. Sa pagkakataong ito, laban kay Rubin Tostado Garcia. Ang kanilang laban ay ginanap sa Evolution Club sa Tijuana at natapos ito sa ikalimang round sa pamamagitan ng technical knockout pabor kay Martin. Lo saca de balance, responde el buen Martin, va a buscar la definición. Termina azotando en la lona. Vamos a ver, señoras y señores, si Yamai puede seguir de pie. Ya no va a seguir. Subalit gaya ng mga ilang nakalaban ni Martin, si Garcia ay hindi rin itinuturing na isang matibay na hamon na nag-iiwan ng tanong sa kalidad ng kanyang panalo. Gayunpaman, ang sunod-sunod na panalo ni Carlamis Martin ay patunay ng kanyang dedikasyon at talento sa boxing. Sa kanyang murang edad, nagawa niyang manatiling walang talo sa professional na ring at makakuha ng mga regional belts tulad ng IBF Pan-Pacific at WBO Global Super Bantamweight titles. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi maiiwasan ang mga usapin at tanong mula sa mga kritiko tungkol sa kalidad ng kanyang mga nakakalaban. Sabi nila, karamihan sa mga ito ay mga boksingerong may mababang ranggo. Limitado ang karanasan sa pandaigdigang antas at hindi tinuturing ng mga init sa kanilang dibisyon. Habang patuloy na umaangat ang kanyang karera, maraming tagahanga ang naniniwala na kailangan ni Martin ng mas mahigpit na kalaban upang maipakita ang kanyang tunay na kalibre. Ang mga laban kontra sa mga mas kilala at mas mataas ang ranggo na boksingero ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na patunayan na siya ay hindi lamang wonderboy ng Pilipinas, kundi isa sa mga pinakamahusay sa buong mundo. Sa ngayon, ang potensyal ni Martin ay nananatiling mataas. Ngunit ang malaking tanong ay kung kailan niya makakaharap ang mga pinakamalalakas sa Super Bantamweight Division. Ang kanyang tagumpay laban sa mas mahigpit na kalaban ay magbibigay daan sa kanya upang makuha ang respeto ng pandaigdigang komunidad ng boxing. Hanggang sa araw na iyon, patuloy siyang magiging sentro ng mga talakayan. Isang boksingerong puno ng potensyal, ngunit nananatiling may mga tanong na kailangan sagutin sa harap ng mas mahirap na hamon. Anong masasabi ninyo sa karera ni Carlamis Martin? At sa inyong palagay, sino ang dapat niyang harapin para mapatunayan ang pagiging wonderboy sa ring? Maraming salamat sa panonood. Suportahan niyo ako para sa mas marami pang kwentong boxing na pag-uusapan. Maraming salamat po.